Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatids. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alam nyo, nung mga nakaraang buwan, that was last year, nung si Duterte po ay ginawa ni Kibuloy ng KOJC na maging administrator nila. So, ang tanong nga po rito, bakit ginawa siyang church administrator? Di ba? Kung hindi siya member. At ngayon ito isang malakas na ebidensya na sila po, tingin ko itong pamilya niya ki Hanilet, sila ang mga miyembro ng grupo na to ni Kibuloy. Diba? Duterte takes over Kibuloy assets. Ito baptismal and dedication. Ito po ay gawain ng mga Kristiyano, gawain ito na mababasa ninyo doon sa Biblia. At si Kibuloy, kahit anumang sabihin natin, ang maliwanag at sa maliwanag po, ang pinagmulan nito ay pareho rin ang pinagmulan ng mga simbahan namin, nila Sangkay, mga mga Pentecostal kami. Ito ay kaibigan ng aming pastor, nina Wildy Almeda, nina Bishop Ayudtod, ni Bishop Galimit. Kaya lang, nang magkakanya-kanyahan sila ng mga churches, ito nagkaroon ng kakaibang katuruan at claim, at yan naman ang ugali niya, deviate palagi siya sa turo ng Biblia. At yun ang naging dahilan kung bakit siya na patawag noon para to explain himself. Kaya lang, mas pinili niya kasama yung kanyang mahigit sa 100 na naging mga apostoles at lumaya sila sa Pentecostal. Nagtayo ng sariling grupo. So, dinala rin niya yung gawain na katulad nitong baptismal and then yung dedication. Kumbaga sa mga Catholic, ito ay dedication, kumpil. So dito pinagsabay nila yung kay Kitty. Kaya magagawa lamang po ito kung ikaw ay member. Ito ako'y naniniwala na nga ako na member po siya. Si Kibuloy at saka to si Hanilet. Walang oo. Ayaw pa nilang aminin nung una. 'Di ba? Ayaw pang aminin. Nakakapagtaka na nga lang doon Kasi maging ang securities PSC. 'Di ba? Magtataka rin sila Bakit Bakit ikaw yung ginawa na mag-dedicate diyan kung hindi ikaw ang pinakapuno nila sa kanilang relihiyon? 'Di ba? Itong Pentecostal na na lumihis sa lakad si Kibuloy, tapos siya yung nagagaganon. Hindi naman po ako naniniwala sa ganong klaseng konsepto ng speaking in tongues. Hindi po ganon ang speaking in tongues. Understandable ng ibang mga churchgoers o ng ibang mga nakakapakinig ang mga salitang lumalabas. Yes, it's a child dedication, and aside from child dedication, baptismal din. Diba? Pinagsabay na nila. Sabi ko nga sa inyo, may lihis dito ki Kibuloy. Tignan nyo ang baptismal. Hindi ho ba ang baptismal ginagawa kapag nasa hustong isipan na, hindi bata? Kasi kinakailangan ng magpapabautismo ay maunawaan niya ang pagiging makasalanan. Maunawaan niya ang kailangan para yung kailangan gawin ng pagpapagsisisi at pagpapabautismo sa Espiritu. 'Di ba? Ngayon, ang ginawa nila bata pa, katulad ng sa Catholic. Bata pa, binibinyagan na, binabautismuhan. Mali. Dapat may edad na kasi magsisisi yung tao Former President Duterte named administrator of the KOJC properties. Ito yung isang nag-comment, si Louie Acunin. Sabi niya, kaya naman pala parang may something sa ngiti ni Kitty na parang pang-horror ng ngiti dahil ang
nagbaptismo sa kanya ay si Kibuloy at hindi tunay na pari. Yan, kitikit naman. Ay, nako. De, siguro yung kay Kitty, yung kakaiba ng ngiti niya at saka yung mata niya, yun ay bunga ng physiological effect ng kanyang ritoke sa mukha niya. Di ba nagpa-rhinoplasty yun? Oh. Epekto yun sa kanya. Siya. Diba? Pero ang cute ni, ni Kitty ng bata. Ito, mga opisyalis pa rin to ni Kibuloy ngayon. Hanggang ngayon, dalawang yan. Diba? Yun lang, maliwanag ng Kaya alam na natin, at least, diba, ang sagot. Oh. Kasi naalala ko nung sa Kongreso, tinanong yan sila sina Jason Saron, tsaka yung attorney nila, bakit si Duterte yung ginawa ninyong administrator? No. Kaya lang, sabi nila, hindi pa naman ito mag-take effect, sabi yung nakasalamin na yung hindi daw siya marunong magsalita ng ibang lengguwahe, kundi Bisaya lang daw. Pero nung hinihiring-hiring nila si Torre doon sa Davao City dahil sa KOJC SEEDS na issue, marunong palang mag-Tagalog, marunong mag-English, yung international pastor nila, na ngayon siya yung pumalit kay Kibuloy. Na pag may mangyari raw sa kanya, ang papalit daw sa kanya bilang administrador si Duterte. Duterte, actually, inassign lang siya bilang administrator ng mga properties ng KOJC. Now, I understood kung bakit. So, member siya ng grupo ni Kibuloy. Kaya pala, ganun na lamang din ang suporta nila sa isa't isa. Alright? Buti na lang, meron din silang merong DDS. DDS galing yung picture na yan na kumalat sa sa social media. Meron pang video yan ito. Diba? Blue Label, chocolate talaga. Si ba yun? Wake and Bake. Cute ni Kitty nung maliit. Ngayon lumaki, nagiging cute Dami ng ritoke. There's something sinister in Kitty's eyes and smile. Oo nga, kapansin-pansin nga yun. Tignan natin yung picture ni Kitty Kitty Duterte. Napansin ko rin yan parang may kakaibahan doon sa kanyang tingin. Siya, nagmukhang cartoon character kung yun na napansin ko nung biglang paglabas niya uli. Eto, teka Grabe naman bagal naman ng FB na to. Ayan. Di ba? Yung mata niya. Ano yan? Hindi natin alam kung siguro binanat pa ganito yan. Pero yung sa ilong halatang halata. Merong conspiracy na si Duterte ang ginawang admin property. And dahil kay Diggs naman daw talaga yon. Meron, totoo po yan. I'm also aware about that. Na sino nga ba naman ang magmamalasakit? Kasi ito yan I still remember nung nagkaroon ng hearing doon sa sa Kongreso. Tinanong sila na bakit si Duterte? Stambunting yata yung nagtanong noon. Pero pinag-uusapan yun ng mga kongresista ron na nakapagtataka. Kasi kung maglalagay ka ng administrator, ibig sabihin, yung administrator na to, mabubuhay pa ng matagal.
Sabi nga nung iba ron, pabiro, kasi yung mga reporter nagtatanungan din, kukwento-kwentuhan din, bakit si Digong yung ginawa nilang administrator? Mukhang mas maaga pa siyang mamamatay kaysa rito sa may-ari, Kikibuloy. Di ba totoo? So, kung nilagay siya doon, are they anticipating something? Di ba? At ang kapansin-pansin din, bakit may mga may mga iba pang administrator. Yun so ngayon buo na nga ang sagot doon. Pero yung isang conspiracy din na posibleng kanya rin yung mga yung buong properties na yon. Diba? So paano yun? Paano niya pakikinabangan yung property na yun? Hindi niya naman mapapamasyalan yun. Diba? Kaya lang inisip ko rin dyan nung merong sinasabi na it was very, very early pa noong 2024, nung hinihiring yan sa Kongreso, ang SMNI, meron ng pinakalat na narrative. I don't know kung nakarating sa inyo to. Etong mga DDS, sinasabi nila ng mga vloggers na kakamkami ni FL Lisa Marcos ang KOJC Properties. Sabi ko, paano mangyayari yun? Nakakamkamin. Anong gagawin niya doon? Anong gagawin niyang doon? 'Di ba? Ano mapapala nila doon? Pero yun ang pinakalat nila. Aga ba nag-mature ang itsura? Kaya tumakbong senador si Willie para makapag-absuelto kay Sara. Yan naman ang papel. Lahat ng mga kandidato nila, lahat po yan, ang purpose lamang ng mga yan sa buhay ay para maisalba si Sara. Kaya nga nakikiusap nga sila, 'di ba, na iboto straight ang PDP laban kesyo para si Duterte na mismo, si Digong na nakiusap niyan na hindi na sila mamroblema sa impeachment ni Sara. 20 pa lang, peke ng mukha. Ganun talaga, may pera 'di ba? Hindi kontento sa itsura. Alam niyo, yun talagang pinakamaganda, ibalik yun sa mga lumad. Nabasa ko yung article na nangyari sa kanila. Grabe, nakakaawa. Dapat talaga. Siguro darating yung panahon, 'di ba? Pagka merong mga human rights lawyers na baka ngayon pinag-aaralan na yung mga kaso na yan ng mga lumad, paano na-acquire ni Kibuloy, paano sinasabi na nabili niya, dahil hindi naman po napakayamang tao nitong ni Kibuloy noon. Paano niya na-acquire yung mga properties na yan, di ba? Pagka may irregularities, then mapapawalang visa yun. Sabi niya, magugulat na lang tayong lahat, si Sara na ang papalit na administrator. Possible din yan. Di ba? Okay, ito naman ang pag-usapan natin, itong dramang bukid na ito ng mangga ni Digong. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ito. Ang tema po kasi na sinasabi nito ni Bongo, hindi ba yung speech niya na Tatay Digong po, matanda na po yun, bla bla bla. Dinadala nila doon sa ICC. Di ba? Maganda siya. Wala po siyang sinelas, nakapaalan daw po siya. Sabi ni Mijaldea. Mijaldea, di ba? Malakas din po make news. Wala raw si Duterte ron sa loob. Buti na lang may DDS na nagsabi na nandun siya sa loob. Galing kami doon. Nakita namin siya. Tapos umalis na lang siya. Di ba? Ay nako. So ano to? Pinaplano talaga nila yung mga sasabihin nila. Ngayon, ito yung sinasabi ni Bongo. Yan. Kung ang dating pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, lang niya, parang inapi parang minaltrato 'di ba? Paano na lang yung mga ordinaryong mamamayan? First, gusto ko lang din naman pong sagutin ito ng
Loko-loko ka talaga, Bongo. Anong sinasabi mong ordinaryong mamamayan? Si Duterte, maliwanag na ICC nakakulong dahil po 2017 pa lamang may mga kaso nang isinampa laban sa kanya. 2011 pa yata sinisimulan na ni Leila de Lima o 2010 ang investigasyon sa kanyang mga kaso ng EJK din sa kanyang probinsya sa Davao City. 'Di ba? Wala lang na isang pangkaso rito. Oh. Ngayon, nung naging presidente siya, di lalong wala nang makapagsampa ng kaso dahil nga naman takutin ba naman niya ang mga Pilipino o 2011, 'di ba? Takutin ba naman niya ang mga Pilipino na puro pagpatay, pagpatay, pagpatay? O sino ba naman ang magkakaso sa kanya rito? 'Di ba? So, si Digong subject na ng ICC yan kasi nga bago pa tayo mawala sa ICC, may investigation, may kaso nang naisampa, meron nang umuusad na pag-iimbestiga sa kaso. Hinaharang-harang lang ng Duterte administration. But the mere fact, pumasok na yung kaso sa kanila 2017. Oh. Ngayon, ang ordinaryong mamamayan, hindi po pwedeng ma-ICC ng ganyan. Ang pinalilitaw kasi nila na walang basihan ang ICC. Diba? Hindi na tayo member, wala nang jurisdiction. Pero hindi po pinaliliwanag nito ni Bongo, which I don't know kung naintindihan niya talaga ang nakasulat doon sa Rome Statute, sa Article 127, na kahit na umalis na yung isang member state, hindi nito pinalalaya ang bansang ito sa kanyang obligasyon na makipag-cooperate sa kanila, at yung nire-reserve ng ICC ang kanilang karapatang mag-imbestiga sa mga kaso na saklaw pa nila hanggang sa kaso na umiral nung panahon na naging miyembro hanggang sa kumalas na ito officially. Oh. So may jurisdiction sila sapagkat yun ay bahagi ng kasunduan na pinirmahan ni ERAP noong 2000, tapos ni-ratify ni na PBBM noong 2011. Diba? Lang yan, Bongo. Kung yun lang di mo naiintindihan, no wonder. Ay, nako. Sabi niya, yung mga ordinaryong mga mamamayan do, paano? Sus Mariosep. Ito nga sabi ng isang netizen dito, ordinaryong mamamayan na sinasabi mo, hindi isasakay sa private plane sa panahon ng tatay mo. Ano mangyayari raw? Pinipeng-peng na ho, binabaril na lang. O, sa katatakpan ng dyaryo at iiwan sa kalye. Kahit sa mga animal, hindi kayang gawin ng mabuting tao. Yeah, mayor pa lang si Duterte noon yung mga EJK niya. Pinagmamalaki niya lahat Diba? O, eto nga, sabi nung kanyang alaga. Sabi niya sa halos 24 na taon, diba? I killed for Duterte 24 years. 24 years. Yan. When we started, we were proud that we were neutralizing criminals, drug pushers, thieves, making Davao safe. Then it changed, but we kept following Superman's order. Si Superman si Diggs. Diba? At kung sasabihin nila na walang credibility ang mga taong ito, palagay ko nagkakamali sila. Yan akusasyon na lamang nila para tibagin ang mga integrity ng mga to. Kasi buhay nila, pamilya nila, ang itinaya nila sa mahabang panahon. Kung wala lang nagbalasakit na itago ito yung pare, nako, tumba na tong mga to. Diba? Siya yung latest na umalis at nauna kay Duterte roon sa dahig. Doon pa lang sa pagkakaalis nito, dapat nag-isip na si Duterte. Dahil hindi makakaalis ito nang walang tulong ng gobyerno. Yun lang ang maliwanag diyan. Meron at meron. Dapat doon pa lang nag-isip na siya, nagpakabait na at nag-ingat na. Ay, teka. Meron pa siyang isang sinasabi diyan si Bongo.
Eto. Hey, where are you? Okay, here we go. Eto pa. And then para doon sa gusto niyang palitawin na minaltrato si Duterte, hindi. He deserved. This is what he wished for. Diba? Ang yabang niya eh. Nagkaroon lang ng katuparan yung kanyang mga pinagsasabi, yung kanyang mga request. Oh, sabi nga be careful with what you wished for. Oh. Ito yung sabi ni Bongo rito. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matatanda po, fragile. At totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. Wow! Harmless! Talaga lang ha. For humanitarian consideration. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ito yung ibabala nila. Humanitarian consideration. Sana inisip yan ng Duterte administration, ni Digong. Diba? Nung panahon niya. Oh. Okay yung yung itinumba yung mga involved sa mga maling gawain, katulad ng illegal drugs, di ba? Okay yun eh. Ang problema nga ito eh. Nung marami nang nadadamay na inosente talaga, mga bata, mga senior, mga tumigil na talaga, di ba? Bakit wala siyang ginawang anuman para mapigilan na maulit yung mga nadadamay na inosente? Yung mga tao na sumunod sa kanyang panawagan doon sa katok ng pagbabago, doon sa tokhang. Oh, baliwala sa kanya. Ang tawag lang ng gobyerno noon ay minalas kayo. You were at the wrong time and at the wrong place. Collateral damage ang tawag. 'Di ba? Kasi wala naman daw pong giyera nang walang namamatay, walang nadadamay. Yung mga tarantado pala talaga tong mga to eh. Hindi naman totoong giyera yan eh. 'Di ba? Yan eh walang nagbabarilan diyan. Peke yung mga nanlaban na sinasabi nila. Lang yan, paano nangyayaring manlalaban doon sa dami ng mga pulis? Ngayon, sabi rito for humanitarian consideration, kahit sinong lola at lolo natin, ginagalang at inaalagaan natin. Ang tanong, kagalang-galang pa ba si Duterte sa ginawa niya? Alam nyo, kahit po honorable pa yan, kahit kagalang-galang pa yan, again, may kaso yan, kinakailangan. Di ba? Maharap niya yun. Yun ang isang katotohanan. Katarantaduhan na hindi sinasabi ni Bongo yan. Ginagawa lang to ni Bongo yung soft-spoken, paiyak-iyak, paluha-luha niya para magtanim ng galit sa mga nauuto nila. Sabi niya, yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon sa ibang bansa, mag-isa siya. Napaka-stricto pa doon. Sinong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Gago talaga no? Ano ba yun? Bobo mga tao ron, hindi siya asikasuhin si Duterte. Iniingatan nga nila si Digong Bakit? Hindi po pinayagan ng ICC na yung mga gamot niya galing Pilipinas, yung galing sa pamilya niya ay bigay sa kanya. But it doesn't mean na hindi po siya pinaiinom ng tamang gamot doon, na siya po pinababayaan. Nag-iingat lang sila na baka siya ay lasunin. Kahit sabihin pang galing sa pamilya niya Di ba? Maraming pwedeng mangyari. So kinakailangan walang intervention. Ganun lang yun Kalokohan ni Bongo. Ito pa Sabi tuloy sa kanya rito ng ICC. The ICC court, doctor, was of the opinion that you were fully mentally aware and fit. Sinabi rin naman ni Sara di ba? Okay naman siya doon. At saka nakakasanayan na rin niya, hinaharot nga niya yung mga tao doon, which is natural na sa kanya yan. Bongo bilang isang re-electionist, di ba? Una, nagsisinungaling tong taon to Bakit? Naalala ko dati sinabi niya panahon pa nila nasa pwesto pa si Duterte, sabi niya, taga-probinsya po, hanapin ko nga yung video na yun bukas. Taga-probinsya po, yung probinsya, taga-probinsya po kami.
Nandito lang po si Tatay Digong kasi po nagsilbi lang po siya sa taong bayan. Pero pagkatapos ng kanyang termino, uwi na po kami sa Davao. Bakit ka kumakandidato uli? 'Di ba? Ang palusot, yan po ang sigaw ng taong bayan. Taong bayan na uto-uto sa Malasakit Center. 'Di ba? Na hindi nalinawan ano ba talaga ang Malasakit Center. 'Di ba? Diyos ko, hindi nila alam, dati na silang nagpapa-ospital, hindi lang nila ma-avail yung PhilHealth dahil pangit pa ang mga coverage ng PhilHealth noon. Kumbaga, improving pa lamang. Ito naman, nasamantala naman yang ilagay sa isang silid ang mga ahensya katulad ng PhilHealth, ang DSWD, at saka etong dito, yung kila Mel Robles, PCSO. Yan yung mga hinihingian ng mga kababayan natin ng tulong, 'di ba? Pagdating sa financial, diyan sa mga usaping medical nila. Pero ngayon naman, okay naman ngayon yung PhilHealth. Tumataas yung kanilang mga coverage. Bakit? Nagkakaroon sila ng pera eh. Meron silang pambayad. Diba? Panahon ni Duterte, sobrang bulok ng PhilHealth. Yun ang totoo doon. Nalala ko yung Morales, yung president nung dati, na napilitan na si Duterte pag-resignin. Meron pa dyan na nakatira sa hotel. Ewan ko kung sino nga presidente ng PhilHealth yun. Nakatira sa hotel. My God! Sino nagbabayad nun? Di ba yun ay pang-aabuso? Tapos reklamo ng mga ospital, hindi sila nababayaran. Minana ng Marcos administration yan. Ngayon, nababayaran na sila. And again, take note, meron pong 60 days na processing time ang PhilHealth para i-process ang mga claims at mabayaran. Nagko-complain naman sila eh. Buti nga tumataas na yung coverage eh. Ay nako. 'Di ba sinabi niya dati yan eh, ni Bongo eh, na ano pa yon, hindi pa siya senador noon. Alalay pa lang siya noon. Na pagkaano ni Duterte, pag-alis na. Kasi binabatikos na siya eh. Si Duterte noon eh. Ay nako, bigyan talaga tong mga to. masyadong pampaawa ang ginagawa na inapi, minaltrato yung kanyang tatay, samantalang hindi nila iniisip ano ang pinagagawa ni Duterte doon sa mga kababayan natin noon. Ito lang para sa akin, gusto pala niyang itumba yung mga sangkot sa maling gawain. Ipinangako niya nung kampanyahan noong 2016 na ibabalik niya yung death penalty. 'Di ba? Bakit hindi niya ginawa, hindi niya pinush? Si Bato de la Rosa hirap na hirap sa kakapush ng panukalang batas na 'yan. Nakikipagbakbakan talaga kay Franklin Drilon, kay Kiko Pangilinan. Naalala ko itsura ni Kiko noon, namutla nung sagutin ni Bato. Dahil ang narrative ng mga dilaw na magbigay nga kayo ng bansa na mayroong parusang ganyan na walang krimen, di nilatagan siya. Singapore, Saudi Arabia, 'di ba? Iran, yung mga Muslim countries na mayroong parusang ganyan, mababa ang kanilang krimen. Hindi man ma-zero, at least napakababa at yun ay napakaganda na. Bakit hindi niya sinulong? 'Di ba? Para pala ang gawin niya isagawa niya yung kanyang favorite pastime, magpapatay ng mga kababayan. Diyos ko, nakakairita lang pati na yung mga sumunod sa tokhang, yung inalok ng pagbabago, kumbaga warning. 'Di ba? Change your ways or change your birth certificate into death certificate. Tapos nung mga na-rehab, nung umuwi na, nung wala na silang may tumba-tumba, pinagbabalingan yung mga dating may record. Sus Mariose, pinapatay pa rin. Diba? Tapos wala siyang ginagawa. Kasi yun ang gusto niyang naririnig lagi. Minamatay. And he inspired the killings.
Sinabi niya naman talaga yun, inutos niya talaga, tinuruan pa niya yung mga pulis. Diba? Tapos palilitawin ninyo, matanda na, kasi ganito, ganyan-ganyan. Diyos ko, yan isa'y maliwanag lamang na bahagi ng taktika ni Duterte, yan yung mga pagpapaawa, yung mga pagdadramang ganyan. Alam niyo si Bongo, master na niyan, yung ganyang kalokohan ni Digong. Oh, tingnan niyo to ha. Gaganong kaagad ako. May hulog. Ganon. Tingin naman yan sila. Kawawa. Sige pa. Diyan sa labi sa nila, ginaganong ko yan. Ganyan daw ginagawa pagkita niya makaaway niya. Pero maya kabogin mo sa uli ko mo kunin mo. Pero drama yan. Kaya mo. It was sa Diamond Hotel nung party ng pulis. Ginamit. Oh, 'di ba? Drama 'yan. Pati yung ginawa niya rin dun sa ICC nung nakaraan, nung nandun siya, nakaganon. Tapos ganon. Ay nako. Puro pagdadrama. Kaya ang taong bayan, hindi dapat nagpapadala dyan. Dapat stick tayo doon. Alam ko, binoto si PBBM dahil maraming nainis. Yung mga ayaw kay Duterte dahil doon sa kanyang policy, yung pagpatay na yan, binoto nila si PBBM, hindi para yumaman ang buhay nila. Hindi para yumaman, kung hindi po yung hustisya, bukod doon, yung rule of law. Naalala ko nung nagsisurvey kami noon, bakit anti-Marcos kayo? Bakit binibigyan nyo ng pagkakataon si BBM ngayon na maging presidente? Ayaw namin kay Duterte, kay BBM. Kikita namin, may alam siya, tsaka gusto namin yung rule of law. Hindi ko, okay. Ayaw nyo kay Lenny? Abogada yun ako. Ayaw namin yung lutang yun. Ngayon, mas matindi pa palang lutang si Sara. Ay nako, my goodness. Iwan muna natin to, then move tayo sunod.